Bistado ang peking alok ng isang grupo na kaya umanong manipulahin ang resulta ng eleksyon pabor sa isang kandidato. Tinutukan niya ni John Consulta. Mabilis na inaresto ng NBI Olongapo at NBI Special Task Force ang 5 lalaki at isang babae sa hotel na ito sa Pasay City. Kasunod yan ang pagtanggap nila sa mark money para sa peking alok na kayang manipulahin ang resulta ng eleksyon para paboran ang isang mayoral candidate sa Zambales. Dati nang sinabi ng COMELEC na hindi yan posible. For 30 million pesos, last night, nanghingi sila ng 15 million down payment. Bahagi ng modus ang pagpapaliwanag kung paano yan ikakasa. Nagpapakilala sila na they are IT experts from the COMELEC. Meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate, and rig the soft copies of the VMC or the votes counting machine. May nakahanda daw sila na about 80,000 copies of blank ballots na ipapalit nila sa Tuesday or Wednesday kapag naibigay na yung balance na 15 million. Paliwanag ng mga suspect, ahente lang sila ng nagpapakilalang sindikato na kaya umunong mandaya. So naniniwala kayo na kaya nilang gawin yan? Ako sir, hindi ako naniniwala. Bakit kayo nag-alok, sir? Para lang sa intensyon na may kumita rin kahit konti. Naharap sa reklamong estafa, usurpation of authority at paglabag ng election law ang 6 na inaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Patuloy ang paghahanda sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila na magsisilbing polling precinct sa Lunes. Nakatutok si Darlene Kai. Dineliver na ang huling batch ng mga balota sa Batasan Hills National High School sa Quezon City, isa sa pinakamalaking polling place sa Quezon City na may mahigit 22,000 na botante. Bantay sarado ang iba't ibang election paraphernalia ng mga guro, pulis at mga taga Quezon City Department of Public Order and Safety. Inihahanda na yung mga classroom na gagamitin bilang polling precincts dito sa Batasan National High School sa Quezon City. So katulad ng nakikita ninyo ay isa-isa nang inaayos, pinupunasan yung mga upuan, nilampaso na rin yung mga sahig. So ang sistema raw dito, kung sino yung mga guro magsisilbi bilang miyembro ng Electoral Board o EBI, sila rin yung maghahanda nitong mga silid-aralan. Siyempre, kailangan maganda po ang pag-cater natin sa ating mga botante. No? At mamaya, pagkatapos ng kanilang paglilinis, posting na po yun ng mga pangalan ng ating mga botante. Handa na rin ang iba pang bahagi ng paaralan gaya ng waiting area ng senior citizens, PWDs at buntis, pati ang Voters Assistance Desk. Pakiusap ng mga guro sa mga botante. Number 1, siyempre kalmado po tayo lahat. Marami po tayong pwedeng pagtanungan kung saan po ang ating mga presinto. Sa Morning Breeze Elementary School sa Caloocan, binabantayan ng mga pulis, guro at kawani ng LGU ang silid na pinaglagakan ng 15 ACM at mga election paraphernalia. May mapa ring nakapaskil bilang gabay ng mga botanteng mula sa 9 na barangay kung nasaan ang presinto nila. Mahigpit na rin ang seguridad sa Bagong Barrio National High School. Bukas daw inaasahang i-deliver ang mga balota at isa sa pinalang mga pag-aayos ng mga presinto. Paalala lang din sa kapwa nating mamamayan yung kultura ng disiplina. Tungkulin natin bilang mamayan ang bumoto at nasa kaayusan din yung pagboboto. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.